or DCXL 558. Teka, nasa linya na ho natin ang spokesperson ng PhilHealth, si Dr. Israel Francis Ish Pargas. At atin hong huhuntahin muna ng umagang ito. Doc Ish, magandang umaga po at maraming salamat sa inyong panahon ngayon. Good morning! Magandang umaga, Professor Ricky. Magandang umaga rin po sa lahat ating taga-subaybay. Yes, Doc Ish. Siguro doon sa mga kakamonitor lang ngayon at kumbaga hindi ho familiar dito, bagamat nag-viral nga ho itong issue, Doc Ish. Pakikwento nyo nga ho ng maiksi itong sa case na ito ni Maria Lourdes Sulit. At ito ho ba'y nagkausap na po ang PhilHealth tsaka siya? Well, ito po ay gaya nga ng banggit ninyo ay coming from a viral post po nitong asawa, ang ating nitong asawa ng ating pasyente na nadala sa isang private hospital na kung saan siya po ay na-admit at saka kasamaang palad ay namatay po in less than 24 hours confinement. Opo. And during the confinement po or during the time na nangyayari po ito ay nagkaroon din po ng mga iba pang pangyayari katulad ng plano na ilipat ang pasyente sa isang pribadong ospital rin, subalit hindi natuloy kasi hinihinga ng deposit na around 1 million. So, at any rate po, ay yun nga po, namatay in less than 24 hours at ang nangyari po ay hindi ito nabigyan or hindi na-deduct ng benefit ng PhilHealth ng ospital. Okay. And so, medyo nagko-complain po yung ating si Mrs. Sulit kasi ay for 20 plus years sila po ay naguhulog tapos sa panahon ng pangangailangan ay wala silang natanggap na benepisyo. Ayun. So, so Professor, actually nung pong time na ito ay na viral ay atin po agad nakipag-usap tayo at nakipag-coordinate kay Mrs. Sulit po. At kinausap namin po siya, tinanong ko ano nangyari at nagganon din po kung anong aming pwedeng magawa at pwedeng ma-facilitate. Opo. Pagkatapos po noon ay nakipag-usap din tayo dun sa mga nabanggit na ospital, dun po sa mga hospital directors and ask actually what had happened. Yan, opo. Dito po sa mga circumstances na ito. And ngayon po kami po ay naghihintay lamang na maipadala sa amin ang kaukulang dokumento na kung saan ito naman po ay ating i-assess at i-evaluate at titingnan kung ano po ang mga benepisyo na maaari nating maibigay para po doon sa ating miyembro. At ito po ay diretso ng mapapapunta sa ating miyembro kasi nga po ay hindi po ito na-deduct or nabigyan ng ospital. Yan. Opo, kasi Doc Ish, ang atin naman nga humpakay na dito dahil well, number one, sabi nyo, nagkausap na naman nga po at siguro, kumbaga medyo ayos po yung sitwasyon na. Ang sa atin lang yung parang nga ho, hindi na maulit, no? Kasi sa marami hong mga members siguro may ganitong experience. Napanood ko kayo sa isang interview nyo sa TV, you are saying two things ang tinitingnan ninyo. One, yung acknowledgement that possibly sa inyo yung naging pagkukulang or number two, possibly po ay on the part of the hospital. So, pending po yung mga documents na hinihingi ninyo. Initially, Doc Ish, ano ba ang nangyari? Bakit? Kasi sabi ko, well, kung probinsya, dahil ako naman kabisado ko rin yung mga galawan minsan, baka maintindihan mo pero Manila kasi. So kung ang lapit sa PhilHealth, ang lapit sa kusina eh. So bakit hindi kaya nagkaroon ng magandang coordination kaya na naayos po? Well, tama po kayo dyan. At mukhang ang gaya po na nabanggit ko ay mukhang nagkaroon dito ng tinatawag na parang misinterpretation or misapplication of our policies. Ayun. And benefits on pagdating po sa mga ganitong sitwasyon. Nagkaroon po siguro ng kalituhan because dati ay meron tayong polisiya na less than 24 hours confinement ay hindi po natin nababayadan. But because of the clamor na rin, dati ay ito yung ating ni-revise at nagkaroon na tayo ng mga bagong polisiya. Dito nga po sa pagkakataong ito, particularly for this case na stroke, ay meron nga po tayong polisiya dyan na nakalagay na in less than 24 hours at kung may mamamatay ang pasyente, wag namang mangyari, meron pong pakete na nakalaan. Kung less than 8 hours naman, meron din. Kung 2 days pala, 24 hours, 2 days, or after 2 days,
may mga pakete na nakalaan na sadyang para sa stroke. Yun. So siguro po ay nagkaroon lamang ng kalituhan sa pag-a-apply, either interpretation or either kulang sa orientation. So yun po ang kailangan nating tingnan at siguro kailangan nating sagutan. Sa ngayon nga actually, Professor Ricky on our side ay kinakausap na po natin at nagre-reorient na po tayo para sa aming mga processors, Yes. sa aming mga empleyado na humaharap sa ospital. Opo. Para po ma-rehash yung kanilang information on this. And soon, we are going to reorient also the hospitals on how to apply such policies. Ay, nako, oo nga, Doc Ish. Kasi ini-imagine ko yan dahil may mga transactions din tayong na-experience. Well, hindi lang naman kayo, SSS, yung ibang agencies, pero medyo critical yung sa inyo kasi talagang hospital talaga na parang life and death situation lagi Oo. Opo. So, Tama po kayo. Opo. So At kung... siyempre, Go ahead. ina-expect po ng ating mga, siyempre ina-expect din po ng ating mga miyembro, lalo na ng mga nagbabayad ng miyembro, na makakakuha sila ng benepisyo sa panahon ng pangangailangan. Kasi yun naman yung intent ng insurance. Opo, So, opo. yun po yung kailangan nating masagutan. Kaya prioridad po natin ang ating mga miyembro sa mga ganitong pagkakataon. And that's very critical, Doc Ish. Sabi ninyo ay misinterpretation kasi parang human error in terms of how they really look at the yung mga papel. Opo, kasi nung marinig ko kayo, sabi ko, okay, tingnan mo nga naman, no? Kumbaga parang kung walang alam ang weather staff ng ospital o kung sino man naka-duty doon, yun lang yung nasa isip niya na wala pa hong 24 hours yan, hindi po eligible yan. Pero sinasabi nyo kasi na-update na at may mga pakete na So napakahalagang information that has to be communicated with the hospitals. Yes, Oo. tama ka dyan, Professor. Pero, syempre, hindi ko rin naman sinasabi na ang pagkukulang ay nasa ospital because we need to see also all the documents. Ito naman po ay base lamang dun sa mga ating naririnig at dun po sa ating mga nakuhang mga impormasyon. Pero, Opo. syempre, we would need all the documents to clearly say kung ano pong nangyari. Opo, at kaya nga din ito yung nagpapakita, Doc, is ng kahalagahan talagang may mga ongoing kayong programa din na sa radyo, TV, no? Yung inyong information dissemination. Kasi hindi naman, di ba, Doc Ish? Opo, pero hindi lang po sa amin. Actually, Opo. we really appreciate the help that we get, especially from the media. Opo, opo. Kasi it's not very easy to inform 120 million Yes. Filipinos Yes. of their correct information. So talagang Right. nagpapasalamat kami sa mga katulad nyo. Right. At nakakalungkot nga lang, Doc, is na kumbaga saka magiging so much aware ang marami pag ganitong may ganitong insidente. Mas maganda sana kung yung preparation po natin way ahead di ba? Yung bago. Tama po. Oo, bago Opo, mangyari. tama po kayo dyan. Kasi meron din tayong kaugalian ng mga Pilipino na kung kailan kailangan, saka lang natin pinag-aaralan, Opo. hindi natin napapagandaan. Opo. Well, lahat naman tayo guilty dyan, Doc Ish. Yes. Opo, Ako opo, din naman. tama po. Anyway, sige. So mag-aabang na lang po kami. Doc Ish, tatawag kami sa mga susunod pong araw siguro para din po not to really select who to blame, but for public information dissemination lang po tayo Yes. para maintindihan ito ng mga kababayan natin, Doc Ish. Thank you po. Opo, tama po kayo, Prof. Ricky, and gusto ko lang pong i-emphasize na in the delivery of healthcare services, it is a shared responsibility. Meron po kaming accountability as the insurer, may accountability ang mga ospital as the provider of service, syempre ang miyembro meron din, and all others. It is a shared responsibility para mas maayos po ang pagde-deliver natin ng healthcare service. Doc Ish, salamat ha. Mabuhay ka. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Israel Francis Ish Paragas, tagapagsalita po ng PhilHealth.